Ang money plant ay mayroong kakayahan na umakit ng prosperity at abundance. Ginagamit natin ito sa ating tahanan para magkaroon ng balanse at maitama ang kakulangan o yung mga missing areas lalo na pagdating po sa ating mga wealth area. Ngunit po, ang money plant po o ang Pachira aquatica ay mayroon pong downside na dapat ay alam ninyo. Ayon po sa Bastu, ang money plant o ang Pachira aquatica ay hindi dapat inilalagay sa east-west line. So, ibig sabihin, kung direktang nakaharap ang bahay mo sa east direction, siguradong ang katapat niyan o ang opposite niyan o ang sitting direction niyan ay west area. Huwag mong ilalagay ang Pachira aquatica mo dyan dahil maaaring magdulot yan ng kamalasan na may kinalaman sa ating mga wealth. Ganon din po yung pagkakaroon ng quarrelsome energies sa tahanan o yung hindi pagkakaintindihan sa pamilya. Okay? Ang pinakamagandang lugar po para sa Pachira aquatica ay southeast area. Ngayon, kung ang southeast mo ay hindi pwede, pwede mo ring ilagay yan sa south area or kung ilalagay mo yan sa north area para sa ating mga career, piliin mo ang Pachira aquatica na maliit at ilalagay mo sa black na paso or blue. Doon mo siya ilalagay at iwasan mong ilagay sa east-west line. So, ibig sabihin, yung magkatapat na yan. Kung ikaw po ay nakararanas na ng financial instability or nagkakaroon na ng quarrel sa pamilya, meron kang Pachira aquatica, tingnan mong maigi. Baka mamaya nakalagay yan sa east direction, siguradong ang katapat niyan or ang likod niyan ay west. Okay? So, ilipat mo sa southeast area or sa south area or sa north area. Kaya lang, pag sa north area, kinakailangan mag-ingat dito. Kailangan po maliit lang at ilagay sa black or blue na paso. Okay? Dahil dito sa mga area na yan, magdudulot yan ng swerte sa inyo. Lalo na po kung hindi talaga or wala talagang ibang malalagyan. Okay? Yan ay nasa east area at okay naman, wala ka namang nararamdaman na anumang kamalasan sa buhay. Maaaring hindi mo natapatan yung east-west line. Huwag mo nang alisin kung wala ka namang naging problema sa pinaglalagyan mo. Ngayon po, kung may Pachira aquatica ka at nagkakaroon ka ng problema sa wealth, hindi nito nabago yung prosperity sa tahanan mo. Ganun pa rin, hirap pa rin pumasok yung mga good luck energies. Subukan mo pong ilipat sa mga area na nabanggit. Okay? At mga madam, mga sir, palagi po natin tatandaan, dapat po alam natin ang paggamit sa bawat money plant or pampaswerte na ginagamit natin. Okay? Ito po ay ayon sa Bastu at mahalaga na sinusunod natin ito lalo na kung yung Pachira aquatica ninyo ay sa tingin ninyo hindi ito nagdudulot ng swerte sa inyo. Okay? Subukan nyo na ilipat para makita ninyo yung epekto nito. At para po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, pinrune nila yung rubber plant niya na mahaba na. Ngunit ito ay nalalanta na or tuluyan ng nalanta na talaga. So ma'am, palitan mo na lang po kung talagang ito ay nalanta na. Pero sa susunod po, mga madam, mga sir, sa inyo po na mayroong rubber plant na sobrang haba na at nais ninyo na i-prune dahil sa tingin ninyo ito ay nakakaharang na or sobrang lago na nito, magpaalam po kayo sa halaman. Dahil ang money plant po na rubber plant ay isa sa mga guard plant ng tahanan. So hindi yan basta-basta pinuprune nang hindi kayo nagpapaalam sa kanya. Bago po yan pinuprune, nagsisindi ng 3 insenso bilang pagpapaalam sa halaman. Pangalawa po, pag-ubos ng insenso, sasabihin nyo po sa halaman na siya ay kailangan ninyong i-prune para sa kanyang health
at para mas umakit pa siya ng prosperity at abundance sa inyo. At pangatlo po, magpapasalamat sa kanya bago siya putulin. Ang sasabihin po, salamat sa ginawa niyang pag-akit ng good luck energies para sa inyong tahanan at sa inyong pamilya. Yan po ang sasabihin bago siya putulin. Ngayon, madam o mga sir, bago putulin, nabanggit mo na ang mga salita na yan, sino ang may-ari? Sino ang bumili sa halaman? Kung ang bumili ay mister mo lang ang pwedeng pumutol sa kanya. Kung misis ang bumili, si misis lang ang pwedeng pumutol sa kanya. At kung nais niya na itanim yung mga naputol, si misis lang din ang pwedeng magtanim nito. Okay po, may pamamaraan po sa pagpupurun ng mga money plant. At pagka naputol na mga madam, mga sir, sisindi ulit ng 3 insenso para naman ma-activate at ma-enhance ito at sabihin sa halaman, let prosperity enters. Para po tuloy-tuloy yung pag-akit niya ng good luck energies kahit na ito ay pinrun nyo na. Okay? At pangangalagaan nyo po kagaya ng normal na halaman, huwag papaarawan, huwag didiligan ng sobra-sobra dahil siya po ay bagong prune. Okay? So yun po yung mga pamamaraan na ginagawa kapag yung money plant natin ay kailangan nating i-prune. Ginagawa din po yan mga madam, mga sir, kung kailangan naman pong i-earth ball. Halimbawa po, hukayin ninyo sa lupa, ililipat ninyo sa paso. Ginagawa din po yan. Sinisindihan din ang esenso, tinutusok direkta sa lupa bago siya hukayin. Bilang pagpapaalam po sa kanya na siya ay itatransfer ninyo sa paso para po tuloy-tuloy yung pag-akit niya ng prosperity at abundance para sa inyo. Sunod po. At para naman po sa comment ni ma'am, ayon sa kanya, isang kaanak niya nagdala ng halaman sa bahay nila. Simula nang dinala yung mga halaman na yon, nagkaroon na sila ng problema o nagkaroon na sila ng struggle. Itatapon ba niya yung mga halaman na yon? Ma'am, tingnan mo po munang maigi. Saan nakalagay yung halaman? Ilagay mo sa wealth area mo. At tingnan mo anong uri ng halaman yon. Okay? Kung sa tingin mo, stunted growth yun o napakabagal ng paglago, kinakailangang ilagay ito sa likod. Okay, sa likod kung may space ka pa sa likod, ilagay mo. Ngayon, kung sa tingin mo talaga ayaw mo sa mga halaman na yon, pwede mo i-donate yung halaman sa may nais nito para po hindi ito magdulot ng kamalasan sa inyo lalo. Kasi maaaring yung halaman, yung napaglagyan ng halaman, baka mamaya maling area yon, kaya humina yung area ninyo, na kaya sa tingin mo nung dumating ito, nagkaroon kayo ng problema. So tingnan po na maigi kung tama ba yung area na napaglagyan. Ngayon, kung yung mga halaman na yan ay sobrang dami at sa tingin mo hindi mo ito agad-agad maidodonate, gamitin mo po yung power of 9. Ito po yung red ribbon na 9 inches ang haba. Okay? Gumupit ka ng 9 inches or centimeters. Basta po 9. Okay? Basta 9 ang sukat niya. Inches man yan or centimeters. Yan ang gamitin mo. Talian mo yung halaman. Okay? Para makita mo yung pagbabago ng enerhiya dito. Ginagamit po ang power of 9 kapag nagkakaroon ng hindi magandang enerhiya sa area or sa tingin ng may-ari nagkakaroon ng obstacles at maaaring nagdulot ng kamalasan ito sa kanya, pwedeng gamitin yung power of 9. Pwede rin gamitin yung power of 9 kung nais ninyo makaakit ng good luck energies, pwede yan. Okay? Talian nyo yung halaman ninyo. Sukatin nyo po. Okay? At marami pong pamamaraan sa paggamit ng power of 9, mga madam, mga sir. Isa lang ito. At dapat po alam natin lahat para po hindi yan magdulot ng kamalasan sa atin. So always check the area mga madam, mga sir. Pagdating sa halaman, dahil ang halaman po may buhay yan, talagang papahinain ito ang area lalo na pag hindi ito angkop dito. Malaki talaga ang magiging pagbabago sa buhay dahil mali po ang pinaglagyan. Pero nagdudulot po ng swerte ang halaman kapag tama po ang paggamit. Okay? So ilan lamang po ito sa mga po pwede ninyong gawin. Mga madam, mga sir, kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po.